Hi, good day everyone, and welcome to another episode of Make Your Mark, wherein we highlight the extraordinary stories of ordinary people. And alam naman po ng lahat that I've been hosting weddings. And to count a few, I started hosting way back 2020. And then after 5 years, I hosted a lot, around 16. And this year, my year sinimulan siya attending a wedding na hindi ako yung host. And it's really a great one because my two beloved friends united as one in this godly union. And sila lang naman ang ating special guest for this episode. So, for all of our audience and listeners, let's put our hands together to listen to Mr. and Mrs. Flores. Yeah, no? Yeah, Thank you. and I'm Thank you so for having us, excited. sir. Yeah, so we have Jeopard, and of course, we have Shanine. Alam niyo ba, hindi ito mga taga-metro. Bumiyahe pa sila all the way from Calasiao, Pangasinan. Yan. Yan, so Bumiyahe kami sa lugar kung saan binabaha pa. yes, exactly. So, to all of the victims of the recent habagat, bagyong Dante and Emong, we're sending all of our concerns, especially for those who are still affected and still in the process of recovery. So, but today, gusto ko lang kayong pakiligin. Alam ko, Agosto na, okay? Pero, ito yung gusto ko talagang dalawang makasama for this. Wow. Okay. So, guys, sabi ko kanina, we started the year na nag-isang dibdib sila. So, how's life after nun? So, technically, 6 months? Yes. Okay. So, 6 months being together versus years of being girlfriend and boyfriend, magkaiba yun eh. So, anong pinagkaiba so far? How's life sleeping in one room, eating together, pagising mo, mukha ni Jeffrey, nakikita mo, vice versa. Yeah, tingin ko nung kami ay hindi pa magjowa, matagal naming pinapangarap yon, especially pag mga work or di kaya team building or training. Hindi kami pwedeng magsama dahil di ba kami asawa noon. So this time ang nagbago, free na kami na pumunta anywhere. Actually, to be honest, after our wedding, ay first time naming lumabas na hindi kami nagpaalam. Actually, nagpaalam siya sa akin. Wala na parental consent. Yeah, wala Okay, na. yeah. Sabi niya, pwede ba ako magpaalam sa'yo? Lalabas tayo. So, siya yung nagpaalam, sumama ako. Yeah. Actually, during our wedding, nung time na sinasayaw ako ni father ko, sabi niya sa akin, hindi mo na kailangan magpaalam sa akin. Tapos, umiyak na siya. And yun nga, after our wedding, parang this is it. Wala nang magtatanong, ano oras ka uwi, sino kasama nyo, wala nang ganun. So, first time yun, isa yun sa talagang nagbago, na nilulook forward din namin na makapag-travel kami together. If there's one thing that I've learned from the relationship, kasi nung nakilala ko naman sila na eh. Okay? And one thing that I appreciate with my brother is with their strong convictions. You know, for those people na hindi pa kasal, it's up to the couple of how they will build those convictions. And part of that is, nirerespeto talaga nila yung privacy in space ng bawat isa. Sabi nga niya, hindi sila pwedeng magstay in one place. Let's say, sleeping together in one room na hindi pa sila talaga kasal. And then, grabe yung pagpapaalam sa magulang. That's one thing that I really appreciate. Because, of course, on the generation right now, parang titik na lang sa, hindi ko alam kung bakit isme na kailangan lahat magawa na before marriage. But this too is a living testament of preserving everything, you know, that will happen on the marriage one. So, yun nakakatuwa. Siguro on that 6 months, I could say that you're on a honeymoon phase of the relationship. Yes. So, ano yung mga bagay na nakakakilig na, gano'n ba kayo katagal bago maging mag-asawa? I think Siya yung nakakasagot. Yes, I think 3 years bago kami kinasal. 2021 naging kami. Oh, pandemic. Yes, opo. During the pandemic, so naranasan niyang manligaw sa labas talaga ng bahay Yes. na hindi talaga papapasukin. Yes. Actually, unang ligaw ko, backstory lang, unang ligaw ko ay nagpaalam ako sa kanyang tatay at nanay. And sabi nga, dahil pandemic, may screen door. So, sa screen door na yun. Literal. Yes, screen door talaga siya. Parang papasok ka muna ng gate, tapos pagpasok mo, yung bahay nila, tapos may screen door. Sabi ko,
tita, pwede po ba ako manligaw sa anak niyo? Sabi nung, habang nasa screen door, sa akin, okay naman. Sabi ko, tanggap ba talaga ako? Kasi nasa screen door kami. And siguro they're thinking of their welfare as well. Kasi Yes. Tapos meron silang bata kasi may baby doon sa loob. So, naiintindihan ko naman yun. Pero, yun, mahaba-habang story. Medyo dinamdam mo, no? Nung una, pero naiintindihan ko naman siya along the way. So, 6 months kaming nasa honeymoon period pa. And ini-enjoy namin lahat dahil, syempre, nandun yung free to do anything. Especially, diskarte na namin pareho sa finances. Kunwari, nagkakaroon din kami ng system or culture, kailan mamamalengke, kailan magpapalaundry. At lahat yon ay inaaral namin. So, during that 6 months, kung tama yung pagkaintindi namin doon sa question nyo, ay 2 months. Hahatiin namin siya 2 months. 2 months ay tumira kami doon sa bahay nila, ng parents nila. Tapos, 2 months nag-rent kami, naglakas loob kami na feeling ko, nasasanay na ako dito sa bahay, nagbubukas na ako ng ref, ganyan, or mararamdaman ko yun. Sabi ko, ayokong masanay sa ganong sitwasyon. So, nag-rent na kami. Tapos, after 2 months, ay luckily, sa favor ng Lord, yung bahay na pinagawa ng parents, yung father niya mismo, sabi niya, what if doon na lang kayo tumira doon sa bahay na pinagawa namin? Parang, check namin, try namin, tulog in-offer yun while you guys are renting. Yes. Nasa second phase nun after magstay sa bahay nila. Yes. So, parang, try namin hanggang saan din na kami muwi. Trinay namin na, sige, matulog kami Tulog dito. muna. Parang kakasabi lang siya ng morning, sige, gabi matulog tayo dyan. Hanggang sa isang buwan na, hindi na kami umuwi sa apartment. Yung mga gamit namin na tenga na doon. Yes. Hanggang sa sinabihan na kami na, kung hindi na kayo mag-uupa doon at decided na kayo dito, ay kunin nyo na yung mga gamit nyo kasi nagbabayad pa rin kami ng renta that time. Yeah. 6 na buwan lang, pero grabe yung transition. Yes, sabi ko nga sa kanya, itong 6 na buwan natin, parang isang taon na tayong magkasama. Ang dami nang nangyari, ang dami nang ganap sa atin. Yung palipat-lipat ng bahay, sa ministry din, yung changes din sa ministry namin. And, ayun, ngayon sa work naman, sa mga team building and training, nakakapag-travel kami. So, parang ang daming nangyari na. Kaya parang more than a year na tayo. Pero 6 months pa lang. Yun yung maganda. Thank you, Shanine, for sharing that. No? Kasi nakakasama ko si Jeopard, almost protege apprentice or iba yung level niya in terms of team building. So, nakikita ko ngayon that you're no longer a shadow of Jeopard. Side by side, magkasama talaga kayo. And for sure, kung nakikita nila kayo ngayon o pinapakinggan, listeners and audience will be able to judge you na ang bata naman nila, so kinasal na sila. Yeah. Well, totoo naman. Okay? Mukhang bata because of our generation right now, when a couple, get kinasal sila na parang below 30s, parang sobrang bata kasi 'di ba sa norm ngayon para after 30s and all. But if we're about to compare on the previous generations, it's just the normal age. Okay. Pero tama yun, below 30s pa 'tong mga kaibigan ko. So batang-bata talaga sila. I want to hear this because majority of our listeners, we hear you for those who are ages on the mid-20s and early 30s. You might be wondering and thinking, is there a time that we could say that I am ready to get married? Or parang, getting married, parang ito pa lang yung time na parang ini-enjoy ko pa lang yung binibuild kong career eh. So pag kinasal ako, parang yung pangarap ko, baka iba sa pangarap. Yeah, there will be risks and sacrifices. So let's talk about risks, sacrifices, involved dun sa pagpapakasal on your age. I'm excited to hear that. Yeah. Mga risks and sacrifices before getting married. Siguro, sacrifice din talaga yung waiting. Kasi sa amin, sa family, parang kung once you graduated kasi, it's up to you na if you will enter a relationship, kung magpapakasal ka na, hindi ka pakikialaman ng parents. So, naging ganun yung sa akin. So, graduate na ako, hindi pa naman ako nag-boyfriend eh. Parang wala pa, nag-focus ako sa work, nag-focus ako sa ministry. And until such time na nag-meet kami. We are on the right age nung time na yun. You guys already graduated. Yes.
parang ilang years Nasa na Bible rin. school kami. Yes, nagkakilala kami sa Bible school. Ayun, so, nasa right age naman na kami, pero meron pa ring waiting eh. Kung sa iba yung perspective niya or yung principle niya, iba din yung sa akin. Kasi that time, kung okay naman ako, nasa edad na ako, kung gusto ko tong tao na to, pwedeng maging kami na. Pero sa kanya kasi, andun pa rin yung blessing, hinihintay niya yung blessing ng parents niya, kung pwede na ba siyang manligaw. So kahit nung nagkakilala na kami, nagkagustuhan na kami, may panahon ako na, kung gusto mo pala ako, bakit hindi mo ko liligawan? Ganun na ako. Hanggang sa naintindihan ko, yung dapat may confirmation ka rin ng pastor mo, dapat nagpapaguide ka pa rin. So, hindi dahil nasa right age ka na, ay, sige, pasok ka na sa relationship, magpakasal ka na. Hindi pala ganon. So, yung time of waiting na yon, doon din ako natuto. Doon ako nahubog, nagba-Bible school kami, and then, siguro may time na, sige, kung hindi pa talaga tayo pwedeng maging tayo talaga, hindi mo ko liligawan, magpo-focus ako sa sarili ko. So, yun yung time na nag-focus kami sa ministry namin. Nagde-disciple, ganun din siya. Nang hindi kami nag-uusap, siguro parang mga 6 months na naka-block siya sa Facebook ko para lang makafocus. And nung time na yun, pandemic po yun. And doon ako natuto na mag-rely sa word ni Lord. Doon ako nag-seek talaga, Lord, siya na ba talaga? Kung siya talaga, then tulungan mo ako mag-wait. Pero kung hindi, Lord, naniniwala pa rin ako may right person sa akin. So, the sacrifice on my part talaga is the waiting. Ang galing. While I'm listening to you, Shanino, there's so many ways for us to wait. Some girls, they're passively waiting. Kasi wala nang magagawa yung girls eh, unless sabihin nila, hindi din ako talaga Pilipina, I will make the effort already, the initiative for me na magustuhan ako ng tao. Hindi ko naman nakita sa iyo yun. And actively waiting, we could say that, you're waiting, but at the same time, you're still involving the relationships to come in, kahit walang kasiguraduhan kung saan yung patungo. But what I've learned of what you've said, you're faithfully waiting. When someone is faithfully waiting, you surrender. Yes. At the same time, you're trusting God will work on that. Yeah. And with that being said, you focus on yourself and you made the right thing to be productive. Yeah. Baka nagtataka sila, ba't daw kayo nasa Bible school? Ba't daw kayo nakilala? So, ano ba? Dahil kayo ay? Siguro, bago muna yon, parang ang nangyari kasi, meron kaming kaibigan na gustong mag-Bible school. So, siya yung chinat. Sinabihan lang ako. Hindi ko alam naman na nandun siya eh. Pero, way back, siguro mag-backtrack lang tayo mga arang 2019. Nagkita na kami, pero hindi kami nagpansinan. I think 2018. 2018. Sa isang camp. So, estudyante pa to, hindi na? Hindi na. na. Sana na kami, 23, I think. Okay. So, mga yung ano yes, ko. yes. Alam ko nandun siya, pero hindi ko siya pinapansin. Kasi, parang I'm focusing on myself. Kagaya nung sinasabi niya na, naghihintay siya ng confirmation at yung mga ganun. Kasi, nagsabi ako mismo sa parents ko na, 5 years, wala mo na akong liligawan and mag-jowa, ganyan. So, alam nila yon na 5 years. Kaya nung sinasabi niya na kailangan ng parents niya, nagpaalam talaga ako sa mama ko na, Dad, maliligaw na ako. Mahabang story yun, pag ikikwento ko at nakakatawa yung story na yun. Pero yung waiting tsaka yung sacrifices, nag-wait kami. We always believe that waiting is a preparation time for us to discover kung ano ba talaga yung pinapagawa sa atin ng Lord. And habang kami ay nag-uusap, napag-uusapan na rin namin yung pangarap namin. Kasi ako, naniniwala ako dun sa dalawang bagay. There are 2 important choices. First is, makilala mo si Lord bilang Lord and Savior. Pangalawa, yung mapapak ng asawa mo. Kasi wala nang bawian dun eh. Parang, so sinabi ko yun sa mama ko mismo na, pag manliligaw ako, pag naging kami, yun na talaga yung papakasalan ko. Parang kahit anong mangyari dun, I'll make sure na si Lord mismo yung parang gumawa nun. So, whatever happened, kakasal talaga kami. When you said that to your mom, are you confident that the woman that the Lord will give it to you is someone who could also embrace kung ano yung vision na binigay sa iyo ng Lord? I'm not confident dun sa woman. Kasi hindi mo alam kung ano yung pupuntahan mo eh. Pero alam ko na siya yun. Pero mas confident ako na si Lord yung nagbigay sa kanya sa akin. Tingin ko yun yung masasagot ko na alam ko bigay siya ng Lord. Hindi yung kumpiyansa ako dun sa nung nalaman ko yon na
confirm yung mama ko na, sige, ligawan mo. Alam ko naman na gusto mo Nung una ko siyang nakita. Di ba laging sinasabi ni mami na, alam ko liligawan mo yan. Hindi ko pa sinasabi sa akin. Tapos pangalawa, nung nag-guess si daddy tsaka si mami, that time na, eto na yon, parang siya na yon. Kasi first time ko yung ginawa sa buong buhay ko na nagpaalam sa mama at papa ko na maliligaw sa isang babae. Sa parents mo? Yes. Okay. Sa parents. At first time ko rin nagpaalam sa isang nanay at tatay na maliligaw pa ako sa anak. Yun. Siya din ang first time na maliligaw sa bahay namin. Oh, so first and forever mo siya. Hindi ko naman siya first boyfriend. Pero siya talaga. Yes. Opo. Natuto lang ako siguro na illegal siya lahat. Na gawin siyang legal. Kasi lahat ng relationship ko before ay illegal. So at least, kung mali man yung nakaraan ko before, itama ko siya ngayon. So, ang nakakatawa nga lang, hindi ko alam na, sabi ng papa niya, bakit wala si Jepper dito. Parang ang expectation pala nilang panliligaw ay everyday dapat nandun ka. Teka lang, may ginagawa din ako. And so, ang naging schedule namin, every Monday nandyan ako. So, every Monday naliligaw ako. Every Monday talagang we make time na hindi kami nagde-date sa labas. Nagde-date kami sa loob ng bahay nila. At nandoon yung ate niya, nandoon yung mama niya. Sige. Kaya nandun silang lahat sa bahay kasi post-pandemic po yan. So every time na pupunta siya sa bahay, kompleto yung family ko. So never kami lumabas together habang nasa ligawan stage kami. Doon lang talaga sa bahay siya. Tapos mas madalas talaga nakausap niya, kabanding niya si father ko. Kaya doon din na-develop yung relationship nila na ngayon talagang they are super close. Kaya sabi ko nga, ito pinakamamahal niya itong anak na lalaki, sinasabi kong gano'n. Kasi nga they are super close. Na-build yung relationship na kahit may mga times na mapapagalitan siya. Yun. Pero hindi ko nakita na yung magi-give up siya. Hindi, talagang i-win niya talaga yung heart ng parents ko, ng mga sisters ko. Ayun. Yeah. In terms of sacrifices siguro, sagutin ko yung sinasabi. Bago kami ikasal, unang tanong ko sa kanya, baka may plano ka mga ibang bansa at magstay ka doon? Sabi niya naman, wala. Kasi ako din wala. Sabi ko, hindi ko gusto. How about the ministry, the heart? To go to other nations or other places? Actually, gusto namin mag-mission, gusto namin mag-travel, tapos tumulong. Pero yung mag-stay mismo doon, wala kaming plano. So, tinanong ko sa kanya yun, baka kasi meron kang plano. At least ngayon, alam ko na mag-iibang bansa ka, ako hindi. Huwag na natin ituloy para at least alam ko yun na ganun mangyayari. Tinanong ko sa kanya yun. Tapos, second thing na tanong ko, first time namin na nag-usap sa bus, ang unang tanong ko sa kanya, ano ba pangarap mo? Ano bang dream mo sa buhay? Kasi, I always believe na yung dream niya tsaka yung dream ko, kailangan, kung hindi man siya connected, at least, meron siyang pagkakahalintulad. Kasi hindi ako naniniwala. Sa akin lang naman to, hindi ko ibig sabihin na this is parang standard. Na kung ito yung ginagawa niya, gawin mo yon. Ito yung gagawin ko to. Pero okay lang ba may ginagawa ka at ginagawa ko na pwede nating pag-combine? Okay. And I think with that, doon tayo pwedeng magtulungan. Doon, parang may kingdom kang sarili, may kingdom akong sarili. Pagsamahin natin yon. And that is a powerful kingdom na we can influence those people na mapalapit natin sila. And I could say that that's really a perfect duo to consider. Because there's a bit of compromise, but it's a great collaboration. Ang ganda ng sinabi ni Jeffred na ito yung gusto kong tahakin, maaring iba sa'yo, pero we need to meet at some point na iba magagawa ng lagi sinasabi ni Shaz at Sound. Two is really better than one. So how much more, di ba? For sure, hindi ko alam kung ginagawa niya sa bahay, pero for sure, baka lagi kayo nagpa-process. Yes. You think a lot of things. Kasi ganun si Jeffrey, pag nag-meeting. So for sure, ganun. Gusto niya laging may ka-deliberasyon. Ganun ba kayo? Yeah. Sige, ganito. Siguro, before kami kinasal, meron talaga kaming mga pagkakataon na mag-uusap kami. Minsan dahil busy din siya at busy din ako, nag-set lang kami ng, sige 10 p.m., mag-usap tayo, tapos siguro 1 hour lang, tulog na, just to process. Ngayon, na mag-asawa na kami, anytime, na kahit patulog na siya, kailangan pero pag
kapag hindi talaga ako makatulog at kailangan kong ilabas ito, talagang mag-uusap kami. I think parang matutulog kami ata noon mga 11 p.m. Patulog na talaga siya. Then sabi ko, may iniisip ako talaga pwede bang tulungan mo ko na i-process natin to. Hanggang sa umabot kami ng 3 a.m., nag-uusap pa rin kami na pa-midnight, ay hindi na siya midnight kasi na 3 a.m. na nga napamerienda na kami just to really talk about something that bothers us o yung hindi ka kasi makakatulog pag hindi mo siya nailabas. And yun yung thankful naman ako, very understanding siya. Siguro doon din kami nag-meet. Yeah, kasi sabi niyo nga po, gusto niyang may ka-process, may ka-deliberate. Ganun din talaga ako. Diba? Sinabi ko na sa kanya yung una pa lang na ayokong nasa isang table tayo tapos nagtitinginan lang tayo Kaya lagi ko sabi sa kanya, kaya kita niligawan una dahil maganda ka, alam mo yun. Tapos pangalawa, dahil matalino ka. Ayoko na nasa isang coffee shop tayo tapos nagtitinginan lang tayo. Tapos nag-uusap tayo, parang we debate pag mag-debate tayo, mag-debate. Pero ano yun, healthy debate yung ginagawa namin. So yung process sinasabi niya, ano lang yun, patulog na ako, yung half sleep. Tapos sabi niya, mahal, may kikwento ako. Tapos humarap ako ng konti. Yun, the rest is history. Siguro yung gusto kong i-add dun sa sinabi nga niya, yung nagde-debate kami, nag-uusap kami. Nung bumabiyahe kami lagi sa Bible School, magkasama kami lagi sa bus. So, siguro doon na-develop yung friendship namin. At nag-start yun sa tanong nga niya, ano bang dream mo? That time, hindi ako makasagot. And then, sabi ko, sige, tanungin mo ako next time pag biyahe tayo ulit. May sasagot ako sa'yo. Kasi sabi ko nga, ano nga ba? Akala ko na-fulfill ko na. Ang dami kong natutunan, dami kong na-realize. Kaya, yun nga, natutunan ko sa kanya na ang pag-learn natin, hindi yan humihinto, patuloy yan kahit tumatanda na tayo. And yung, siguro na-in love siya sa akin nung nagde-debate na kami. Tama ba? Yun gusto niya. Lagi siya nakikipag-debate sa akin. Ewan ko ba. At yan ang laging scenario every time na bumabiyahe kami pa Manila. Hanggang pauwi kami. So, yung tinatahak from Manila, although ito pang kasi na, hindi naman malangin, ay, dito na pala kami sa haba ng diskusyon niyo. Yeah. Grabe. Actually, alam mo, Janine and Jeopard, when I'm listening, alam mo yung pakiramdam na parang nasa starstruck ako in a sense na for someone who's single for a long time, sometimes, parang we tend to overthink a lot of things. Parang, paano kapag iba yung gusto niya sa gusto ko? Paano pag ganito? Paano pag hindi ako gusto ng pamilya niya? Nung nakikinig ko sa inyo, parang sobrang ang smooth naman sa kanila. You know, I am really speechless in a sense that the way you share your testimony when you are boyfriend-girlfriend hanggang mag-transition kayo ng ikasal kayo, ligawan, nakakatuwang isipin that you involve a lot of people. Yeah. When you say that everyone should sought counsel, dun mo makikita yung wisdom from people who are also guided by the Lord. And parang when you ask questions, yung pangarap, parang sobrang yung lakas ng loob. Diba? Yung courage to ask that. Kasi dun pa lang may matindi ng leap of faith yun. Yes. Diba? So, kaya on a man's perspective, parang, paano ba dapat? Parang may numbers ba yun na kailangan? May 100,000 ako para makapag-start ako agad. Paano yun kung di naman stable yung work ko? Paano kung, I don't know, paano yun? Isa ba siya sa consideration when you want to get married? At first, kailangan when you make ligaw sa yung liligawan sa mga lalaki, dapat ang end goal na lagi nun ay ikasal mo siya. Kasi what for kung ba't ka manliligaw kung di mo naman siya papakasalan. So, alam ko na, napapakasalan ko siya, pero hindi ko alam kung paano siya papakasalan. Hindi ko alam kung ano yung gagawin kong way para matuloy yun and all. Pero, nung kami, hinihintay ko yung word na, Lord, kailan kami ikakasal? And, naghahanap ako ng sagot sa mga mentor na meron ako isang mentor kay Dad Kim. Tawag namin siyang Dad Kim. Wala pa siya asawa, ninong namin siya. Single siya noon, nandun siya nung kasal natin. Tinanong ko siya, sabi ko, pag ikakasal ka, ano yung una mong kinoconsider? At first, lagi niyang sinabi, maganda, ikaw mismo, ready ka na ba emotionally? Ready ka na ba physically? Alam mo ba yung papasukin mo, buo ba yung loob? Sabi ko, oo naman. Tapos nagsabi siya na, wag mo isipin yung finances.
Ay ko, bakit? Kasi kung yun yung iisipin mo, bakit parang, ay pipigilan ka lang nun. Yun yung sinabi niya sa akin. So sabi ko, ha? Sabi ko, sige, i-download ko muna yan, i-process ko muna yan. Then, after that, nung nagsabi ako na, kailangan ng finances, sabi ko, mag-ano na ako, naalala mo sabi ako, Sir Makoy, bili na tayo ng, Yeah. Oo nga, no. Kayo Kayo yung kasama. Yes. Sabi ko, Sir, bili tayo ng, ang tawag doon? Engagement ring. Pero, that time, nakausap ko na yon at nagsabi siya sa akin na, kung ang mahalaga doon, kayo, siya at ikaw, kayo yung ikakasal. So, bongga man yan, di man yan bongga, ang mahalaga, kayo yung nandoon at gusto niyo yung wedding na magaganap. So, nung bumili tayo ng proposal ring, engagement ring, ay, madaming sacrifices yun na nangyari. So, kung tatanungin nyo, kailangan ba merong 100,000, may 200,000? Hindi eh. Kasi kung meron yun, sometimes yun yung nagdi-delay ng gusto ng Lord sa atin. So, it doesn't mean na wala kang pera ay hindi ka na pwedeng ikasal. Pero wisdom din. Dapat din, meron ka ring pera na hawak or di kaya leap of faith lang na gagawin ko yung lahat na makakaya ko. Kasi nung nag-propose ako sa kanya, doon ako sinipag eh. Parang, kailangan ko to. Ito, dapat lahat ng kailangan ko mag-sideline. So, ganun ko siya nakita. And after that, tatanungin kung kailangan ba meron bang stability. Hindi ako naniniwala sa kailangan stable na yung finances ko. There's no such stable na finances. Pero meron yung finances na yung merong nag-provide para sa'yo at hindi yun yung work at hindi yun yung family mo. Lang sila, source of parang ginagamit lang sila ng Lord, instrument lang sila ng Lord for us to earn. So ako naniniwala pa rin ako na, Lord, this time nung nag-propose ako sa kanya, yung balikan natin yung later, pero isa lang ang sinabi ko kay Lord, ikaw yung pinaka-boss ko, nagtatrabaho ako sa'yo, and whatever yung ipagawa mo sa akin, gagawin ko lang. So nung na-feel ko na papakasalan na siya, ako mismo ay nakaramdam na I think this is the time. Oh, wow. Grabe. I mean, nakaka-starstruck talaga, no? So parang ang dami niyong binabasag. You're debunking a lot of things that, what the world na set na ito dapat yung qualifications for you to get married and all. Kasi nga doon, di bili papasukin na relationship. Pero when you sought counsel from Daddy King and all, with all of the aspects, is that only finances aspect ang hindi masyadong consideration? How about, for example, you are on a relationship for a long time, but you were really brokenhearted and all, would you recommend to, I don't know parang with a lot of aspects about emotional, physical, ano ba siya? A consideration din ba siya? Or talagang yung finances lang yun, hindi naman masyadong big deal? Ang consideration sa akin, especially, sa part ko, dahil lalaki ako, the finances itself. Kasi iniisip ko, pag ikakasal na kami, mabubuhay ko ba siya? Okay. Mabubuhay ba na? That's the practicality. Yes, that's the practicality. Yes. Pero, God's grace na lang to. Yung after ng wedding namin, first time ko nakahawak ng pera na hindi ko naman siya na-earn before. Oh. And sabi ko, wow, yung blessing na yon ay, dinig namin to habang counseling namin dun sa bishop namin, kay Bishop Dawa. Sabi niya, yung God has given us the ability to produce wealth. Yung ability daw doon, it's, nung sinearch daw yun ay lalaki tsaka babae, na pinagsama. So, ibig sabihin, yung blessing daw na single, half lang yon, di pa yun buo. So, in order for you to gain the whole or produce wealth, kailangan meron kang partner. Mm-hmm. So, nung sabi ko, teka lang, panghawakan ko yon. Kasi, sinabi yun ng bishop namin. After that wedding, sabi namin, hindi ko naman sinasabi sa kanya, paano na? Una, hindi kami full-time sa work. Wala kaming inaasahan na sahod every month. At nagbi-business kami that time. And also, wala pa tayo nung perfume. Pero, si Lord talaga yung nag-provide ng something
na hindi mo rin alam kung saan nanggagaling. Si Lord din yung nagbibigay ng favor na, Lord, hindi na to kami. Hindi na to sa amin. Kasi kung kami lang to, feeling namin, hindi namin siya makukuha. Pero dahil nilakaran lang namin, Sir Makoy, to be honest, dito kami kinoconvict ng faith, yung sinishare namin sa preaching, sinishare namin sa mga life group. Naririnig ko mismo sa sa isip ko, lakaran mo ngayon yung sinishare mo. Lakaran mo ngayon yung faith na sinasabi mo. Faith ka, tapos di mo lalakaran. Oo nga, no? Sige, lalakaran ko yung faith ko ngayon na faith is the assurance of what you hope for, the evidence of things unseen. Wala pa akong hawak, pero meron akong faith na ikakasal kami. Kaya ang tanong ko sa kanya, Mahal, anong gusto mong kasal? Saka nakakatuwa kasi parang mas tumapang kayo eh. Yes, Because if you have that sense of confidence that you have someone beside you, ibang klase kayo sumugal. No fixed income. Imagine, you come up as one, then business from time to time, grabe. And nakakatuwang isipin kasi doon yung pinakita na, well, good thing for those people talaga pinaplano. Well, I'm not saying that you guys are not planning. Tama. It's just a matter of, it is really trusting the Lord how He will really work on that relationship na pinasok nyo. Doon pa lang parang okay na eh. Pwede na itong tapusin eh. Ang dami na natin na-capture. So, with that, okay, with all of that you've been sharing to all of us, I know that for 6 months, I couldn't say that's short or it could be long for the two of you. Marami pa kayong matututunan. I saw him grow, and then nakakatuwang isipin that I was able to witness the different rings of life. I was with him when he is purchasing that engagement ring. Doon ko napatunayan that Jeopard is not after for. I'm not saying that he will settle for less. Yung quality, hindi siya parang ikamamatay niya pag di sobrang ganda. You deserve, of course, a quality. Yeah. A quality. Pero doon ko nakita sa kanya, he's not after of the numbers. It is a moment of promising to someone that I love na papakasalan ko to. Doon pala na-witness ko na. Pangalawa, na-witness ko yung wedding ring. When you exchange your vows, when you prove to the madlang people that you are ready to be as one. And take note, mga listeners, dito lang ako naka-attend ng kasal na may 31 sets ng ninong sa ninons. Kwento namin niya, kwento na. Bakit siya 62? Una ganito, plan namin 10 lang. Tapos, intimate lang tayo wedding. Tapos, habang nakikita nila kami sa mga conferences, mga seminars and all, yung mga pastors and mga leaders, mga businessman also, na malalapit sa amin, na nagsasabi na, ninong nyo kami Sige po. They volunteer. Yes, they volunteer. Tapos, our ninongs and ninangs are really volunteers. Volunteer. Yung iba, pinili na lang talaga namin, handpick na, ito, Tapos hanggang sa nung binibilang na namin, dami na, paano kaya to? Tapos na-encourage lang kami, meron ako nakausap, sabi niya, sabi ko, 60 na yung namin, ninong niya kaninang namin. Sabi nung okay lang yan, kami nga 70. Uy, ayos. So, norm pala yun. Hindi naman norm, pero sila din, madami kasi nag-volunteer. And, nakinig lang kami sa advice ng magulang namin na huwag niyong i-reject. Gusto nila kayong advisean, gusto nila kayong tulungan sa buhay niyo mag-asawa. Then, i-open niyo yung door para at least meron kayong matutunan sa kanila. So, sumunod kami sa magulang namin doon sa Baguio. But isn't it confusing that you hear a lot of voices? No. Ako lang muna. Ito, let me give you a tip. Yung mga ninong tsaka ninang namin, may kanya-kanya expertise. So, may ninong and ninang kami, pastor sila, pero financial literate sila. Talaga nagtuturo sila ng financial literacy. We have a ninong and ninang na talagang nagtuturo sa Bible school. Sobrang galing niya doon sa Bible school na yon. And every time na may question kami about doctrines and all, pumunta kami doon. Financial literacy, from time to time, sa kanya kami punta. Kinuha rin namin na ninong and ninang si Sir Marlon and Ma'am Monica. Kasi wala kaming ninong na connection sa business. For business naman. So, meron din kaming ninong and ninang na doctor, Health. ninong and ninang na
ang tawag dito, nasa printing press, accounting, SSS. So, So, ano yun? strategic. Yes. But hindi naman namin sila kinuha dahil may benefit na Yes, ganon. yes. Pero these people are really close to us and to our parents din. Mm. And sila mismo, natutuwa sila na maging ginuatinang namin. Tama. Kaya we are so blessed na pareho naming gusto nila kami, gusto rin namin sila. Pero more than doon sa mga bagay na pwede nilang itulong sa amin, talagang malapit sila sa aming mga puso at close talaga sila sa amin. Yes. So, even yung kay Ninong Marlon and Ninang Monica, not really dahil lang sa business side, pero since 2015, talagang nakwento mo na sa akin Tama. kung paano nag-grow din yung friendship, yung relationship mo with this couple, Exactly. na ako din mismo nakikilala ko sila, and before our wedding nagkaroon na ng mga interaction. Yes, may date Nagkaroon kami ng date. Yan. Kasi sabi ko, isa talaga po sila sa number 1 na pinili namin maging ninong at Top pick nina. namin Top pick sila. sila. Yes. Wala pang Kasunod sila ng mga bishop. nasa top sila namin sila. Kaya sabi ko nung in-invite ko, Sir Marlon, Ma'am Monica, kunin ko po kayong ninong. Tapos, teka lang, ganyan. Sabi ko, parang sa loob-loob ko malulungkot ako pag nag-no tong mga to dahil top pick sila eh. So, malaking bagay sila sa amin. Hindi dahil naging boss ko sila, kundi naging friend sila at the same time, mentor sila sa paghubog ng leadership skills and kung ano kami ngayon. You just showcase the power of multi-anchoring. You know, when you open your doors, that people are willing to counsel, to encourage you, it's a sign of humility. Nakakatuwa kasi people are volunteering. Of course, may nag-volunteer pero may nilalapitan din sa'yo, no? Kaya, I couldn't deny the fact that when I attended that godly union, that wedding, it's like heaven on earth where people are really rejoicing. Because these are, it may not be an intimate one, but these are the people truly rejoicing and celebrating of a union wherein God is the center of it. Yeah. I love that. So, gaya ng sabi ko kanina, I witnessed the engagement during the wedding ring. There was one instance when I am doom scrolling. Ito, dito ko mahanga sa mga tao na kumakapit sila talaga ng mahigpit when there are storms experiencing in life. I could say that wedding or those unions are not perfect because I saw you suffer. The suffering is not the suffering of Jeffrey. It's not just a suffering of Shani. When I saw that post, di ko alam kung brown out ba yun or effect yun. Basta parang nagsusulat ka ko. Ayun, parang, and then nag-voice over siya. Parang, syempre on a social media, people will look at you that you are really striving. They don't have any idea that you guys are already thriving. Diba? Parang, wow, ibang klase itong dalawang to. So, doon ko nakita yung third ring. Yes. That you are together in suffering. Then, the last ring that I could say, alam ko may karugtong pa yan in the future, you are persevering to proceed, to continue. Diba? Parang, when you guys are listening with their stories, hindi naman yung perfect eh. Hindi ko naman alam kung ano yung stories ng pagkatalo nila. Yeah. Pero nakakatuwa yung parang, mas nakaka-encourage tuloy pumasok sa relationship na, alam mo yung tipong, kasama ko si Lord, pero meron akong literal na suitable partner. Yes. Literal na may suitable partner. Siguro yung gusto kong malaman sa inyo, how do you manage when there is already a conflict? Or do you face it right away? Do you pause for a while? Paano siya ginagawa? May mga conflict na we really have to deal it agad-agad. Okay. Pero meron yung kapag nasa talaga kami height ng aming emosyon na talagang full-blown away, sigawan, yun yung time na magkakaroon kami ng agreement na can we schedule it? Like, pwede bang pag-usapan natin ito on the other day? Yes, tama naman yung sinabi ng Bible na bago ka matulog, iano mo to. Pero that time, siguro nagkaroon na kami ng agreement na, okay, bago tayo matulog, pwede bang matulog muna tayo? Pag-usapan natin siya on the other day nang hindi tayo sobrang galit I o like the mutual sobrang agreement. emotional.
So, yun yung important kasi kapag sobrang emotional naman kami, baka di na talaga kami makatulog dahil hindi namin gustong mag-usap, hindi kami magkaroon ng, hindi kami makapag-agrihan. So, talagang, it really takes yung humility din sa both side na okay lang ba na i-postpone natin, i-schedule lang natin to. May schedule talaga kami. May schedule na lang natin the next time kasi gusto ko nang matulog. Okay, sige. Parang sa time lang na yun, nag-agree kami. Medyo nabawasan na yung siguro yung ang tawag dito, nabawasan na yung emotion. Kasi at least nakapag-usap kami. Dagdag mo. Kung sinama mo si Lord doon sa happy moments ng life mo, sinasama rin namin si Lord sa away. So kung hindi na kami magkaintindihan, teka lang, kausapin mo muna si Lord, kausapin ko muna si Lord. So hanggang sa tulong, mag-devotion, mag-pray and all. And after that, okay na. Kasi sometimes may mga conflict na you cannot solve it eh. Pero kung mababasa mo yung word ni Lord, teka lang, have the humility, say sorry. Teka lang, kasalanan niya eh. Pero nabasa mo kasi eh. Parang, sige. Parang, mahal, sorry na, pasensya na. Ganun din siya. Parang may time na after niya mag-devotion, after niya mag-pray, after niya mag-worship, or after niya matulog pagising, okay na kami. Ayaw lang namin na masaktan yung isa't isa dahil nasa peak kami ng emotion namin. So, nagkaroon kami ng agreement na gano'n. May time na Monday to, okay lang ba Thursday tayo, So, magchat-chat siya, are you ready na pag-usapan yung conflict natin nung Monday? Tapos, sabihin ko, teka lang, di pa ako ready, bigyan mo ako ng time mamaya, mga 8 p.m. So, nakaschedule talaga siya. Una, kasi nakakalimutan na namin yung nangyari. O di, masaya na lang kami. Second thing, nakakontrol namin yung emotion namin doon sa mga conflicts na yon. At sa mga conflicts na yon, after namin siya na-solve, we evaluate it. Teka lang, ano yung natutunan natin dun sa conflict na yon. Tapos, para hindi na natin maulit. So, ang nangyayari sa amin, may mga conflict kami na hindi na siya nauulit kasi na-evaluate namin siya. And may time na, sige, kung di natin yan mabago, let's adjust, let's be flexible din sa bagay na yun. Siguro nag-start yung parang pag-schedule or pag-postpone ng hindi na siya pag-aaway kasi nabawasan na yung emotion. Nag-start ito nung nasa Tagaytay kami, may convention kami with all the pastors. Ngayon, nagkaroon talaga kami ng nagkaroon kami ng inisan na syempre ayaw naman naming ipakita sa mga tao, lalo na mga pastors din yun. Kaya ako, iniwanan ko siya kung nasaan siya, pumunta ako sa room ko, doon ako nag-iiyak-iyak sa shower, doon na lang ako naglabas. And ako kasi ugali ko, pag ganun kami, di talaga ako mamamansin, magtataray talaga ako eh. Pero nung time na yun, siguro pray talaga ako kay Lord. Nagkaroon ako ng courage na harapin ko siya nang hindi ako sisigaw, hindi ako magagalit. Pero ang sabi ko sa kanya that time, parang sabi ko nga, ibang siya nin ito. Sabi ko ganyan, hindi ko siya inaway. Nilapitan ko siya, mahal, mag-usap tayo Okay lang ba pag-usapan natin ito pag umuwi na tayo sa Pangasinan? Yun po yun. Kasi sabi ko, dun na rin siya nagkaroon ng, mahal, sige. Doon niya nasabi na, nagkamali ako eh. Pero kapag hindi siguro ganun yung approach ko, tatalikuran ako nito eh. Ayaw niyang makikipag-usap, lalo na may ibang makakakita. Lang sa amin, na sabi lang sa amin, ito, turo ng aming nanay at tatay, si mami and si daddy, kung pinahiya mo yung partner mo sa public, pinahiya mo na rin yung sarili mo. Kasi you are one eh. So, dapat kung magkaaway kayo lang yung may alam. At pag magkaaway kayo, schedule nyo na lang para at least hindi affected yung trabaho, hindi affected yung nangyayari doon sa then nakikita pa rin nila na at peace. I think that's love eh. Love is, you have that self-control. Hindi lang siya yung, galit ako ngayon. So, yun yung natutunan namin sa bagay na yun. And also, yung lagi din namin tong ina-advise sa mga young couples na lumalapit sa amin. O kaya yung mga magpapakasal na, nakakausap din namin sila, na ang bilin namin lagi, piliin nyo lagi yung isa't isa. And yun yung mga times din na nare-remind ako sa mga ina-advise namin na i-apply natin ito, na piliin din natin yung isa't isa over sa pride, over sa galit. And ayun, talagang
andun yung humility na talagang you say sorry and talaga let go of pride. Decision mo talaga na i-let go mo yung pride mo at piliin mo yung asawa mo. Kasi mas mahalaga yung relationship kesa dun sa mapatunayan sino bang mas tama, Exactly. yung manalo ka sa argument. Hindi yun mahalaga eh. Mas lalong malulus nyo yung isa't isa, masisira kayo. Kaya talagang forgive, forget. Isang kwento narinig ko, sabi niya, parang isang lalaki, sabi niya, Pastor, magpapakasal na po ako. Sabi ng pastor, sige, kung gusto mo na magpakasal, mag-sorry ka. Teka lang, bakit ako magsusorry? Sabi nung lalaki. Basta mag-sorry ka. Sabi niya ay hindi ako mag-sorry, pastor. Sabi nung pastor, hindi ka pa handa. Kasi in married life talaga, parang isa sa natutunan namin, kahit minsan hindi mo kasalanan, you need to say sorry. Kahit minsan hindi mo siya sinasadya mo siya, just say sorry and it means a lot. Yeah. And isa sa na-appreciate ko din kay Jeffrey, minsan kasi I'm too much na rin eh. Kapag kunyari nagkaroon kami ng inisan, syempre pag babae ka, dapat ako yung hinahabol mo, dapat ikaw yung sumusuyo sa akin. Pero may mga pagkakataong hindi niya talaga ako susuyuin. And aminado ako talaga yung mali. So magkakaroon kami ng konting away, aakit siya, doon siya sa may kama namin, magsosolo siya doon. Tapos ako nafe-feel ko na ayoko nang ganito, yung hindi kami okay. Kaya ang gagawin ko, it doesn't matter kung sino yung babae o sino yung lalaki, sino yung superior, sino yung hindi. Yun na yung time na siguro lalapit ako ng kusa sa kanya, mahal, sorry na kanina ha. O mag-sorry ka din sa akin. May ganun. Tapos ang na-appreciate ko sa kanya, ang bilis niya mag-forgive. Na one sorry lang talaga, hahag niya na ako, okay na kami. And yun yung isang bagay kasi na sa akin noon ang hirap kong gawin na kapag nag-sorry, makakailang sorry pa siya, kailangan pa ng explanation. Pero natutunan ko sa kanya, yung kapag pinipili niyo yung isa't isa, one simple sorry, basta sincere, it's okay. Sabi nga niya sa akin, mag-sorry ka lang, kahit hindi ka na sincere, okay na ako eh. Natutunan ko lang yun kasi sa parents ko, just say sorry, then that's it. Kaya tinawag siyang forgiveness eh. Forgive. Kasi binibigay without asking sorry. So, pwede kang mag-forgive na hindi nagsusorry yung tao sa'yo. Kasi, binigay mo siya. Ganun din naman ginawa ni Lord eh. Parang, without saying before, before pa tayo manalangin, alam niyo na ipapanalangin natin. Alam niyo na babalik tayo sa kanya. So, kaya minsan mayroong time na nagsabi siya na, sorry na. Tapos sabi ko, medyo hard yung away na yun. Tapos, sorry na, sabi niya. Tapos, okay na. Tapos sabi niya, talaga, okay na tayo. Hindi na, walang explanation. Oo, tapos, okay na nga tayo. Hindi nga, sabi niya, okay na tayo. Okay na nga tayo. Sabi niya kasi parang nagugulat siya na nung nagsabi siya ng sorry, okay na sa akin. Kasi before siya humingi ng tawad, alam ko na sarili ko, papatawarin ko naman siya eh. Papatagalin ko pa ba? Yun. You know, you give us a picture that marriage is really dying to oneself. Thank you for sharing that, Shepherd Janine. Kasi parang ganda nung powerful statement na sinabi mo kanina. Kung hindi ka pa handa mag-sorry, ako personally, tumama yun sa akin. Parang that's something that's really hard to give. Lalo pag iisipin mo, ba't ako mag-apologize? Ako yung na-offend. Diba? So, grabe yun. Grabe. You know, upon hearing all of your testimonies from the preparation all the way from the newly marriage, I am confident that the listeners, you really made them want to their lives upon listening. That this usual conversation, it's something that they can always get back to. They can share to. Diba? So, I know, sobrang limited ng time. Kung pwede lang kilalanin pa nila kayo, diba? Para mas malaman. Kasi pwede sabihin ng tao, sino ba sila? Yeah. Bakit sila ba ang epitome of a very ideal perfect relationship? Pero hindi eh. Hindi eh. Something that they can really capture. Yeah. You guys are very open for someone's feelings in your cup. That's why when you are full, you can also feel others' cup. Galing na banggit mo kanina that there are young people being mentored by the two of you. Yes. Diba? Galing. I-add namin, Sir Makoy. Bago kami ikasal, sabi namin, magkakaroon kami ng ministry. Mentor ng 2-on-2. Parang ito yung, parang. Galing. So, bago pa yun, di pa kami kasal. Meron kami mini-mentor na kasal na. So, nakakatawa lang na meron kaming ganun. And, yun yung nakikita namin na yung pagiging
mag-asawa namin, hindi siya dahil gusto lang namin. It's a ministry for us na mag-level up yung hinahawakan namin. We cannot mentor those people na kasal na kung kami mismo hindi namin nararanasan. Yes. Yung nararanasan nila. So eventually, lumalawak yung influence namin through experience. Tapos may mga verse sa Bible na before di namin naiintindihan eh. Pero nung kinasal na kami, ito pala ibig sabihin nun. Parang ito pala yun. Buti na lang kinasal ako at meron akong naiintindihan na nag-level up yung life ko through wedding. Kasi sa wedding lang hinalin tulad ni Jesus yung pagbalik niya. Na babalik ako sa bride ko. So ibig sabihin nung kinasal kami, this is the picture kung kailan babalik si Jesus Christ sa atin. And kaya namin talagang kaya kami sumampalataya sa Lord na Lord, i-push namin to, whatever happen, ikasal kami. Naalala ko kung kaya yung 62 na ninong-ninang namin, galing sa bishop namin mismo na nagkasal sa amin. Hindi kami, wala kaming 62 na ninang. Wala kaming 62 na ninong at ninang. Meron kaming 62 na guardians, na parents, na advisor, na mag-guide sa amin. Sabi niya, kung yung 4 na parents ay nag-guide kayo ng maayos, naging ganito kayo, how much more na merong 62 plus 4 our parents na mag-guide sa inyo. Nung narinig ko yun, nga, no? Parang lahat pwede naming lapitan para lang makuha namin. Sabi sa Bible, pag many counsel, Yes. they succeed. So, doon ko na-appreciate yun na hindi siya aksidente na pinush namin yung 60 plus. Pero doon namin nakita na we are blessed dahil merong mga tao na willing makialam sa amin na hindi naman porket nangingialam sila ay manghihimasok na, kundi wini-welcome namin lahat ng suggestion and we pick those things na, nakakatulong sa, natin, sa pagbuo natin to ng kultura. So, yun siya. And one more thing na, Sir Makoy, siguro isa din sa convictions namin sa pagpapakasal is by setting an example. While we were single, yun na yung naging namin, mantra namin, hanggang sa naging kami na let's be a good example. Hanggang sa ikasal na tayo, maging mag-asawa na tayo, let's be an example. Kasi lalo na ngayon, na sa mundo na naging uso, naging trend actually, yung hiwalayan. Talagang, sabi ko, sobrang nakakalungkot itong mga hiwalayan na to. Kaya marami na rin mga tao, even young people, ganyan na, ano pa ba? Meron pa bang hope sa marriage? Yes. Na, lalo na ngayon, I think, ang divorce bill ay approved na. Sabi ko, sana yung marriage natin, hindi naman tayo perfect, hindi naman tayo kilala, ordinaryo nga lang tayo, pero at least, diba, dun sa mga people around us, ay maging example yung marriage namin. Maging example kami sa kanila na meron pa rin na magpe-prevail or sabi natin mag-e-endure hanggang dulo Yes. na mag-asawa. To add up, normal na rin kasi yung live-in muna tayo. Pag feel natin, Walang feel sense of talaga commitment. tayo, Yeah. tapos saka tayo ikasal. Parang hindi pwede na paglaruan mo yung pagsasama sa isang bahay. Dahil ang real order, God is a God of order. So, ibig sabihin, merong order na may ligawan stage, may courting stage, after the courting stage. Doon wala namang proposal and all. Pero dapat sakto ka doon sa ikakasal kayo. Ikasal. And after that, then si Lord mismo yung mag-orchestrate. Alam mo, sobrang natutuwa lang kami na everyday gumigising kami na mas mahal ko si Lord sa'yo, ha. Unahin mo, magde-devotion muna ako, mag-pray ka muna. To tell you honestly, akala namin perfect yung devotion tayo, mag-worship tayo, mag-holding hands tayo, nag-worship tayo sa Lord. Hindi yung nangyari sa amin. Kasi pagising namin individually, may devotion siya, may devotion ako. Tapos, share na lang kami after. So, hindi namin inuuna ang isa't isa, inuuna pa rin namin si Lord kahit kasal na. Wow, grabe. There's so many takeaways that we've captured during the normal conversation. But to make sure that we can wrap things up, anything that you would like to share for those who are still parang may nag-hold back for them to get married, pero matagal na sila. Di ba, ang dami-daming couple, 11 years, 12 years, 7 years, pero ending, hindi rin pa rin sila. Yeah. Or meron naman, gaya ng sabi niya, okay na to, okay na hindi tayo kasal para wala na tayong pinanghahawakan, hindi na stress. So, anything that you would like to share with them? Siguro, it's really a miracle to find the one for you. And if you already found the one for you,
lakaran mo talaga yung faith mo. Huwag kang matakot magpakasal. Na kahit ang dami mo nang nakikita sa paligid mo na hiwalayan, failed marriages, pwedeng bunga ka ng broken family, huwag kang matakot. Laging kasama mo si Lord sa journey mo na ito. Kaya siguro kung matagal na kayo na mag-boyfriend, mag-girlfriend, huwag yun ang patagalin. Huwag kayong tanggalin nyo lahat ng takot nyo. Magpakasal kayo. Mhm. Diba? Yun din yung advice namin sa mga mga nakakausap namin na couples. Kung siya na talaga, idalhin mo sa altar. Sa akin, laging pinagpapala ng Lord ang tamang pagsasama. So, ito, literally, sinasabi namin sa mga couple na, mag-boyfriend, girlfriend na nakakausap namin. Mhm. Para di na kayo magkamali. Itama nyo na. Kasi may time na merong tukso pwedeng matempe. So, kung ang problem nyo ay the finances, bongga ba o hindi, ang mahalaga kayo Kayo. doon sa kasalan. Pangalawa, kung takot kayo doon sa after ng kasalan, ito, motivation sa amin. Kung titignan mo ang isang taong magbobote, 4, 5, 6 yung anak, di naman sila pinabayaan ni Lord So, kung may tiwala ka sa Lord, sana ipagkatiwala mo sa Kanya yung buhay mo, yung love life mo, yung kayo. Kasi yun yung dapat at yun yung design ng Lord sa atin. First commandment si Lord sa Bible is go and multiply, subdue. Yung multiply, ano yun sinabi kay Adam and Eve, multiply ibig sabihin, in-expect ng Lord na mag-multiply tayo sa tama. At dinesign ng Lord yung kasalan para maitama lahat ng mga bagay na meron tayo. So, huwag kayong magtakot magmakasal. Grabe. Janine. Ay, sorry, Ano, Janine. Pinagsama ko na. Grabe. Yun yung best all of na. me. You know, Jeopardy, Janine, thank you so much. Thank you din sa inyo for staying with us till the end. Yeah. And if you really want to support that, is there anything that they can follow you guys? Meron ba kayong gustong i-share? So that they can continue to hear words of wisdom para sa inyo. Sa akin, kung gusto nyo ko i-follow, you can follow me. Jeopardy Flores, meron akong page. Nag-share ako ng encouragement sa mga young professionals, especially those people na gustong pumasok sa corporate world, pero at the same time, nagpo-full-time pa din sa ministry, yung hindi siya pinapabayaan both hand in hand. So, you can follow me, Jeopardy Flores. Continue to be a blessing to a lot of people. Indeed, your story is meant to be shared. Maraming salamat sa iyo. Thank you to everyone for joining us for this episode. Good night. Good night!